Talagang kamangha-mangha ang laki nito. Grabe, pwede kang uminto. Ito ay isang Slavic na pagkasira. Sa loob ng 7 araw, si Vladimir Putin ay nawalan ng kakampi, diktador at tagasunod. Si Lukashenko, diktador ng Belarus, ay lantaran sumuway sa direktang utos ng Kremlin. Narito rin ang presidente ng Serbia, isa sa huling kaalyado ng Russia sa Europa, na napilitang magbitiw. At ngayon, hayagang inaamin ng mga kanluraning lumipat sa Russia dahil inakalang ito ay kanluraning utopia, na sila ay niloko. Nagsisimula ng mabasag ang sistemang pinagtataguan ni Putin. Simulan natin sa komandanteng Ruso na tinalakay sa huling video, yung tahasang nagbanta ng pag-aaklas. May update tayo dun. At alam ko, nahulaan nyo na yon. Kung napanood nyo ang video natin last week, siguro naalala nyo si Alexander Lunin, dating komandante ng batalyon na nag-viral sa panawagan kay Putin na ayusin ang kalagayan sa front lines o harapin ang pag-aaklas militar. Yun ang sinabi niya. Umabot sa mahigit 50M views ang video at tumugon na ang Kremlin. Pero hindi sa inaasahan niyang paraan. Naaresto si Lunin bago siya makarating sa Kremlin para kausapin si Putin. Ayon sa website ng Korte ng Russia, pwede doon hanapin ang pangalan ng kahit sino. Nahatulan siya dahil sa pagpapakita ng mga simbolong ekstremista, partikular na mga simbolong Nazi. Ngayon, ang alam lang natin mula sa website na ito ay naaresto siya, nagkaroon ng pagdinig, at may inilabas na desisyon. Pero hindi malinaw kung ano yon. Ibig sabihin, hindi natin alam kung ano ang parusa na haharapin niya. Iyon ay dahil tumanggi ang korte na sabihin ito sa publiko. Nang kontakin ng mga Russian na mamamahayag ang korte para humingi ng impormasyon, sinabi lang nila, hindi namin ito pinag-uusapan sa publiko. Kaya kayo na ang bahala kung ano ang iisipin ninyo tungkol doon. Ngayon, ilipat natin ang atensyon sa ibang uri ng pagtataksil na kinakaharap ni Putin, internasyonal na galing sa Belarus. Isang linggo na ang lumipas mula nang lumabas ang ulat na ito sa Wall Street Journal. Pinipilit ngayon ng Russia ang Belarus na magbukas ng bagong front sa digmaan sa Ukraine. Gusto ng Kremlin na gawin ng Belarus ang 3 bagay. Payagan ng Russia maglunsad ng drone mula Belarus, magdadala ng banta sa hilaga at pipilitin ng Ukraine. Ilipat ang puwersa mula Eastern Front. Pangalawa, magsilbing lunsaran para sa mga provokasyon laban sa mga bansang NATO. Pangatlo, posibleng ipadala ang mga tropang Belarusian sa labanan. At sinasabi ni Putin sa madaling salita na, "Oy, hawak ko ang lahat ng alas dahil umaasa sa Russia ang Belarus pagdating sa pera. Kaya kailangang sundin ni Lukashenko ang gusto ng Russia. Kung hindi, matatanggal siya sa pwesto." Dito, nagsimulang nagsagawa ng sarili nitong diplomasya ang Ukraine at ginawa nila ito ng palihim. Ipinahiwatig nila sa Belarus na kung makikialam sila sa digmaan, masama rin ang kalalabasan kay Lukashenko. May mga drone ang Ukraine na di kayang pigilan ng Russia. Paano lalabanan ng Belarus yun? At gumana ito dahil lumabas si Lukashenko sa internasyonal na TV. Nakausap niya ang internasyonal na mamamahayag at sinagot ang ilang tanong na di inaasahan ng Kremlin. Una, sinabi niya na kung aatakihin ng Ukraine ng Belarus gaya ng ginawa nila sa Russia, alam mo na, walang laban ang Belarus. Pakinggan mo ito. Madalas mapag-usapan ang Belarus sa media nitong mga nakaraang linggo, pangunahing dahil binalaan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nagpaplano ang Russia na maglunsad ng bagong opensiba laban sa Ukraine mula sa Belarus. Nabanggit ba ni Pangulong Putin sa iyo ang posibilidad na ito? Pinipilit ba niyang magbukas ng bagong labanan mula sa Belarus? Oo, napag-usapan namin ni Putin ang isyung ito, pero hindi katulad ng pagtalakay ng mass media. Madalas naming pinag-uusapan ni Pangulong Putin na hindi dapat mangyari na kumalat ang digmaan sa Ukraine papunta sa Belarus. Una sa lahat, kami sa Belarus ayaw naming pumasok sa digmaan. Mahina ang Belarus sa militar sakaling atakihin ito ng Ukraine tulad ng ginawa nila sa Russia. Dahil mula sa pananaw na ito ng sandatahang lakas ng Ukraine, ang Belarus ay madaling maabot. Nauunawaan namin na maaring atakihin ang lahat ng aming pasilidad sa lohistika at produksyon.
At sa totoo lang, sinabi na ng Ukraine na meron na itong 500 target sa teritoryo ng Belarus. Hindi ito kalokohan. Sa tingin ko, lahat ng air defenses ng Belarus, sigurado akong dinala na sa Moscow para protektahan si Putin at ang mga kasama niya. Ibig sabihin, ang Belarus na simula't simula ay kaunti lang ang air defenses ay mas nabawasan pa ngayon. Bukod pa rito, wala silang karanasan sa drone warfare na nagmula sa digmaan ng Russia at Ukraine. Sanay na ang Ukraine dito sa 4 na taon at natatalo nila ang Russia. Hindi kayang tapatan ng Belarus. Hindi pa rito natapos ang panayam. Tuloy-tuloy na nagsalita si Lukashenko at lumala pa ang sitwasyon. Sinabi niya sa susunod na bahagi na hindi ginamit ng Russia ang Belarus para atakihin ng Ukraine na hindi naman totoo. Sinabi rin niya na kung lumala ang digmaan, hindi kayang protektahan ng Russia ang Belarus. Pakinggan ninyo. Ayaw ng mga Belarusian ng digmaan. Dahil labis na nagdusa ang mga Belarusian sa mga nakaraang digmaan, maraming sibilyan ang napatay. At pangatlo, kung aatakehin ng Russia ang Kyiv mula sa teritoryo ng Belarus, lalawak ang frontline ng Russia at syempre pati ng Belarus ng 1,500 kilometro sa kahabaan ng mga hangganan ng Belarus, Russia at Belarus-Ukraine. Hindi natin kayang protektahan ang bahaging ito ng hangganan, lalo na kung ang mga armadong puwersa ng NATO at mga bansang sumusuporta sa Ukraine ay magpadala ng tropa sa teritoryo ng Ukraine. Tulad ng inaasahan, agad tumugon si Zelensky sa mga sinabi ni Lukashenko. Heto na, tingnan mo. Nang sumiklab ang digmaan, tinamaan kami ng mga misil na pumatay sa bata at matanda. Alam ito ni Lukashenko. Maraming misil ang galing Belarus. Tinawagan niya ang Ukraine noon at nagsorry. Sabi niya, wala sa kontrol niya. Hindi ako naniniwala, pero yon ang sinabi niya. Ngayon, tinutulak pa rin siya ng Russia sa digmaang ito. Ngayon, alam na niyang tutugon ang Ukraine. Hindi na ito 2022. Kaya na ng Ukraine lumaban, kahit walang kaluraning kaalyado. At natututuhan ito ni Putin. Ituloy natin ang pahayag. Hindi na kailangan ng dagdag na salita. May mga retransmitter sa mga communication tower niya. Sa kanyang teritoryo, sa 2 rehiyong katabi ng Ukraine, may mga kagamitang naggagabay sa pagpapaputok laban sa ating mga tao. Dapat niyang alisin ang mga iyon. Sa palagay ko, sapat na ang 1 linggo para matapos niya yon. Araw-araw may mga namamatay at nasusugatang sibilyan, lalo na mga bata. Kung hindi niya gagawin, hindi rin namin gagawin. Ngayon, ipapaliwanag ko ang ibig sabihin ni Zelensky. Sa 4 na taon, nagtayo ang Ukraine ng depensa at gumawa ng mga sistema laban sa mga drone ng Russia. At karamihan sa mga sistemang yon ay alam mo na, nakapwesto sa silangang hangganan, ang hangganan nila sa Russia. Para malusutan ito, bilang panlaban sa estratehiyang ito, ang ginagawa ngayon ng Russia ay ginagamit ang hangganan ng Belarus para paliparin ang kanilang mga drone papasok ng mas malalim sa Ukraine at saka papasok sa hangganan ng Ukraine. Kaya ang ginagawa nila ay pinapalipad nila ang drone mula sa Russia. Tapos, lilipad lang ang drone pababa, dadaan sa tabi ng hangganan ng Belarus, hangganan, mananatili sa loob ng teritoryo ng Belarus at pagkatapos ay biglang liliko papasok para atakihin ang isang lungsod sa Ukraine. May mga retransmitter din, mga teknolohiyang radyo na tumutulong sa Russia na mas epektibong makipag-ugnayan sa kanilang mga drone. Kung sinusubukan ng Ukraine na i-jam ang signal, nababawasan ang posibilidad na ma-jam ang drone dahil mas malapit ang mga retransmitter. Dahil dito, mas kontrolado ng Russia ang mga drone. Ngayon, sinasabi ni Zelensky na, "Oy, kung talagang gusto ninyong tulungan ang Ukraine, ang dapat ninyong gawin ay alisin ang mga teknolohiyang ito para hindi magamit ng Russia ang mga bagay na nasa loob ng Belarus para atakihin ang mga sibilyan sa Ukraine." Ngayon, tumugon talaga si Lukashenko sa kahilingang ito. At nalaman natin yon mula sa Russian media. Sila ang gumagawa ng malaking issue tungkol dito. Bago natin talakay ng tugon na yon, ipapapakita ko muna si Lukashenko na humihingi ng paumanhin kay Zelensky dahil alam niyang masama ang posibleng mangyari sa kanya bilang pinuno kung hindi niya ito gagawin. Pakinggan ninyo. Sinimulan nila akong pagbantaan. Kailangan kong tumugon. Kung nasaktan si Vladimir Alexandrovich, humihingi ako ng paumanhin sa kanya para sa mga salitang yon.
Siguro hindi ko na dapat ginawa yon, lalo na't siya ay nasa digmaan. Hindi ko na rin sana sinabi ng ganoon kabigat tungkol doon. Dapat niya maintindihan na madalas natin sinasabi kung ano ang itinanim, siya ring aanihin, kaya mas maging maingat at mapag-ingat. Bukod dito, lubos niya itong naunawaan. Binibigang diin ko muli na hindi dapat asahan ang anumang aksyong militar mula sa Belarus at lalo na mula sa akin. Mula pa noong unang mga araw ng digmaan, iminungkahi ko kung paano magkakasundo at magkakaroon ng kapayapaan. Ngayon, hindi ito isang walang saysay na paghingi ng tawad. At hayaan niyong ipakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. Pagkatapos, ipalabas ang panayam na ito. At pagkatapos, gawin ni Zelensky ang kanyang kahilingan tungkol sa, sige, tanggalin ang mga retransmitter na ito. Hulaan mo kung ano ang nangyari. Kinukumpirma ng mga Russian military blogger na isinara na talaga ng Belarus ang operasyon ng MTS na isang Russian telecom carrier na may infrastruktura sa loob ng Belarus. At maaari mong ipalagay, o siguro, magbigay ng may batayang hula na ginagamit ng Russia ang teknolohiyang ito, ang kumpanyang ito, para mas makontrol nila ng maayos ang kanilang mga drone. Ngayon, mas mahirap para sa Russia at mas madali para sa Ukraine na depensahan ang sarili laban sa drone attacks. Ngayon, syempre, gaya ng nabanggit ko kanina, ang balitang ito ay galing sa mga Russian war blogger at wala silang dahilan para magsinungaling para magmukhang maganda ang Ukraine. Wala rin silang dahilan para magsinungaling para magmukhang masama ang Belarus. Galit na galit ang mga war blogger dahil itinuturing nila itong insulto kay Putin sa Russia at ebidensya ng paghina ng impluwensya ng Russia kahit sarili nitong saklaw ng impluwensya. Pansinin ang kanilang reaksyon. Ano kayang nararamdaman ng mga pensyonado natin sa Kremlin? Niloloko tayo ng sarili nating kaalyado sa pagsasara ng MTS. Matandang alipin ng Kremlin ka. Magretiro ka na at hayaang ang kabataan naman. Maliwanag na pumapalag ang Belarus sa Russia. Ngayon, dito mahalagang tandaan na si Lukashenko, partikular na siya, ay umaasa sa Russia sa pinansyal na aspeto para manatili sa kapangyarihan. Alam mo, sigurado akong tinutulungan siya ng Russia sa murang gas at baka pati pera. Paano niya lalabanan yon? May leverage pa rin si Putin. Alam mo ba, mas matagal nang namumuno si Lukashenko kaysa edad ko. Simula 1,900 4 siya na ang diktador doon. Matagal na rin. Hindi siya mabuting tao. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang utak. Alam niya ang galawan sa politika. Kapag nawala ang sugar daddy, agad siyang naghahanap ng kapalit. At yan mismo ang ginagawa niya. Tingnan mo. Lumipad siya sa Beijing. At ilang araw na personal na nakipagkita kay Xi Jinping. Pagkatapos ng pagpupulong, naglabas ang Beijing ng pahayag na sinusuportahan ng China ang proteksyon at soberanya ng Belarus. Ngayon, sigurado akong ang pahayag na ito ay para pigilan ang Ukraine sa pag-atake sa Belarus. Pero tingin ko, ang totoong mensahe ay para sa Moscow mula kay Lukashenko. Malinaw ang mensahe. Kung ayaw ng pundohan ng Russia si Lukashenko at gobyerno niya, handang sumalo agad ang China. Kahit may hamon sa ekonomiya, mas malaki pa rin ang ekonomiya ng China kaysa Russia. Daan-daang milyong dolyar taon-taon ang napupunta sa Belarus. Sa totoo lang, mukhang maliit lang yan para sa CCP. Kaya dapat tandaan yan ni Putin. Ngayon, kung hindi pa sapat yan, may isa pang kaalyado ni Putin na pilitang magbitiw sa Serbia. Pero bago yan, dumaan muna tayo sa meme segment. Alam nyo na ang patakaran. Kung nagustuhan mo ang meme, pindutin mo ang subscribe button sa ibaba. At kung nakasubscribe ka na, pindutin mo na lang ang like button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin sa algorithm. Ngayon, mas pangmatanda ang meme natin. Wala namang masama, mga salita lang. Una, meron tayo dito hindi meme, kundi mga salita mula sa Russian war blogger tungkol sa sitwasyon sa Moscow at Crimea. Sabi niya mga kaibigan, ganito ang sitwasyon. Paulit-ulit tayong ginagago at tinatanggap lang natin. Medyo nakakatawa, hindi pa nga ito meme. Sigurado akong seryoso siya nung sinabi niya yon. Ang susunod ay clip ng nasusunog na Moscow. Mga refinery ng Russia na nilalamon ng apoy, tapos may nagbahagi ng salita mula sa Russian dictionary. Alam niyo bang may iisang salita sa Russian para sa around and find out? Siguro mali ang bigkas ko, pero yon ay dobyo bivlas. Di ako sure kung tama sinabi ko, pero sana makita niyo ito sa screen niyo. Naalala ko tuloy ang salitang Aleman na hindi ko rin mabigkas, Schadenfreude, na ibig sabihin ay natutuwa ang tao sa kamalasan ng iba. Marami sa channel na ito, kasama na ako,
ang natutuwa sa kamalasan ni Putin. Pero sa kabila nito, mahalaga pa ring matutunan ang salitang iyon. Balik tayo sa mga seryosong paksa. Bago natin talakayin ang pagpaparesign sa Pangulo ng Serbia, unahin muna natin ang pinakamalaking kaalyado ni Putin, ang Sina at si Xi Jinping. Hulaan mo, alam ng CCP ang kahihinatnan ng digmaan. Ngayon, hinihikayat ng China si Putin na magbalik sa negosasyon at tapusin ang digmaan. Dapat tayong maging malinaw. Mas gusto ng China ang pagpapatuloy ng digmaang ito dahil malaki ang benepisyo nila rito. Nagbebenta ang Sina ng drone sa Ukraine at Rusya at nakakakuha rin ng malaking diskwento sa langis ng Rusya. At gaya ng nabanggit sa simula ng video, maraming tradisyonal na kaalyado ng Rusya ang ngayon ay tumitingin sa China bilang nakatatandang kapatid. Nakikinabang ang China sa lahat ng aspeto, kaya mas gusto nilang magpatuloy ang digmaan kaysa tumigil. Hindi nila kayang hayaang matalo ang Rusya sa digmaang ito dahil mahihina ang kanilang alyansa. Ngayong nahihirapan ang Rusya, pinipilit nila si Putin na makipag-usap para sa tigil putukan na siya pa rin ang may kapangyarihan. Pag-usugsapan natin ang presidente ng Serbia, si Alexander Vučić. Nakakaanunsyo lang ng pagbibitiw at magkakaroon ng espesyal na eleksyon sa mga susunod na linggo. Para maintindihan kung bakit mahalaga ito kay Putin, kailangan nating malaman kung bakit aalis si Vučić at kung anong relasyon niya sa Rusya. Simulan natin sa una. Hindi naman pinapaalis si Vučić dahil sa digmaan sa Ukraine. Matagal na ring may protesta laban sa gobyerno sa Serbia. Mula Nobyembre 2025, nagsimumal ang protesta dahil sa isang iskandalo ng korupsyon na may kinalaman sa isang bagong tayong istasyon ng tren na gumuho agad. Bumagsak ang bubong ng istasyon ilang buwan lang matapos itong itayo at maraming tao ang namatay. At lumabas sa investigasyon na ang kontrata ng gobyerno ay naigawad dahil sa lagayan at, alam mo na, mga suhol. Una, tinangkang pagtakpan ng gobyerno ang investigasyon dahilan ng lalong pag-init ng protesta. Si Vučić ay patuloy ding lumalaban sa mga protesta. Sabi niya, teka lang, hindi naman ako ang nasasangkot dito. Hindi ako magbibitiw, habang ang mga nagpoprotesta ay hinihingi ang kanyang pagbibitiw. Ngayon, inihayag na niya na magbibitiw na siya. Magkakaroon ng bagong presidente. Dito mahalaga tingnan ang relasyon niya kay Putin. Hindi kasing pro-Russia si Vučić tulad ni Viktor Orban ng Hungary, nakilala sa hayagang pagtatanggol kay Putin sa mga EU summit. Pero siya pa rin ang ikalawang pinakamahalagang leader sa Europa na maka-Russia. May makasaysayang ugnayan ang Serbia sa Russia sa relihiyon at kultura. Bukod pa rito, ginamit ni Vučić ng maingat ang mga ugnayang ito para makakuha ng mga boto sa loob ng bansa at suporta at pondo mula sa labas ng bansa. Kaya siguradong magandang balita ito para sa Ukraine na siya ay aalis na. Pero para maging patas, hindi pa natin alam kung sino ang papalit sa kanya. Gaya ng sabi ko, hindi malaking dahilan ang digmaan o ang suporta niya kay Putin sa pagbaba niya. Posible pa rin. Ulitin ko, hindi ko kabisado ang politika sa Serbia. Kung alam nyo, itaman nyo ako sa komento. Pero posible rin na may papalit na katulad niya. Lalo na sa foreign policy tungkol sa Russia. May mas alam sa politika ng Serbia kaysa sa akin na pwedeng sumagot sa mga komento. Pero ilipat na natin ang atensyon sa ikatlong front na kinakaharap ni Putin. Ang mga taga-suporta mula kanluran ay sumuporta kay Putin at sa Russia ng husto at lumipat pa sa Russia dahil inisip nilang mas maganda ito kaysa sa kanluran. Nalaman nila ngayon na hindi yon ang buong katotohanan. Ipapakita ko sa iyo ang ulat mula BBC na kakalatala lang tungkol sa dalawang tao. May dalawang lalaki, isa mula Texas at isa mula Britain, na lumipat sa Russia at nayoy nadiskubre niloko sila online. Ang una ay si Leo Hare, na galing Texas papuntang Russia. Sa kasamaang palad, karaniwan na ito ngayon. Ito na ang pangalawang lalaking tinalakay natin sa channel na iniwan ang buhay sa Texas at lumipat sa Russia. Hindi ko sure kung mas malakas ang abot ng Russia sa Texas kaysa ibang estado. Pero parang mas maraming taga-Texas talaga. Pakiramdam ko, mas marami sila kumpara sa iba. Pero hindi rin daan-daan ang bilang nila. Mga ilang dosena pa lang ang bilang. Pero may sapat na Texans na lumilipat sa Russia. Ngayon, si Leo dito ay isang debutong Kristiyano at lumipat siya kasama ang kanyang asawa at 3 anak na naghahanap ng isang bansa kung saan, ayon sa kanya,
ang tradisyonal na Kristiyanong mga halaga ay namamayani pa rin sa araw-araw na buhay. Pagkarinig kung paano ipinagtatanggol ng Russia ang Western values, pinili niya ang Russia. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang simula niya roon. Naloko siya ng mahigit sa $60,000 ng isang taong pinagkatiwalaan niya sa kanyang bagong komunidad. Malaking bagay ito para sa kanya dahil nawalan siya ng tirahan at mula roon, lalo pang lumala ang mga pangyayari. Hindi nagustuhan ng mas nakatatanda niyang mga anak ang buhay sa Rusya, kaya bumalik sila sa Estados Unidos. Wala na rin siyang kasama ang asawa. Ngayon, mag-isa na siyang namumuhay sa isang bansang unti-unti niyang kinadidismayan. Linawin ko lang, nagbigay si Leo ng panayam sa BBC, kaya may mga direktang sipi mula sa kanya. Pero malinaw niyang sinabi na wala siyang issue sa karaniwang Ruso. Sinabi niya na mababait at palakaibigan ng mga tao ron. Pero problema niyang sistema, lalo na't nahihirapan ng ekonomiya ng Russia. At ang pangalawang problema niya ay ang paghihigpit sa impormasyon na kailangan niyang harapin sa loob ng Russia. Ngayon, ito ang direktang pahayag niya na babasahin ko. Okay? Sabi niya, sa Russia, wala ang pagpapahalaga sa karapatang pantao na meron sa Estados Unidos. Sinabi rin niya na namimiss niya ang mga kalayaang humubog sa personalidad ng mga Amerikano. May isa ring lalaki mula UK na lumipat sa Russia para maghanap ng tradisyonal na relasyon. Sabi niya, hindi utopia ang Russia, gaya ng sinasabi sa social media. Binanggit niyang laganap ang mga pamilyang may iisang magulang at iba ang antas ng diborsyo sa Russia kumpara sa sinabi ng Western influencer bago siya lumipat. Pagkatapos, lantaran niyang binatikos ang mga Amerikanong at Britong influencer na patuloy na nagpupromote ng magandang imahe ng Russia sa kanilang tagapanood. Sabi niya, may mga kagaya niya na lumilipat dahil sa propaganda at kalaunan, na pagtanto nilang puro propaganda lang pala ito. Ngayon, dito malagang ituro na madalas naming binabatikos ang Russia sa channel na ito. Pero isang bagay na talagang mahusay sila sa propaganda. Maring mas magaling pa sila kaysa sa Estados Unidos, China. Maring mas magaling pa sila kaysa sa pinagsama-samang iba pa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit namin ginagawa ang channel na ito. Para labanan ang propaganda at kasinungalingang ikinakalat ng Russia. Kasama ko si dating Navy SEAL Chuck Farr na mas magaling at mas marami pang alam sa militar kaysa sa akin. Ipinaliwanag niya ng detalyado kung paano hindi tugma ang kwento ng Russia sa aktwal nilang asal sa frontline. Narito ang clip mula sa eksklusibong segment para sa miyembro, kung saan ipinaliwanag ni Chuck Farr ang footage ng labanan sa tinatawag naming Battlefield Breakdown. Panoorin ito! Kaya dito meron tayong sa tingin ko ito ay video ng isang Leopard tank na humaharap sa dalawang hanay ng mga Russian na armored vehicles. Ngayon, gagawa ng matalinong galaw ang taong ito sa simula ng clip. May pagpipilian siya sa unang 3 target dito. Maghihintay siya hanggang may target na humarang sa nag-iisang daanan palabas. Siya kanya ito papatumbahin. Kaya ayun, hinarangan niya ang nag-iisang ibang daan papunta sa kanya. Kaya napilitan na ang lahat ng ibang sasakyan na dumaan mismo sa kanya. May mintis doon. Okay, hindi siya nagminti sa pangalawa. Ngayon, umiikot na siya at inihaharap ang tagiliran ng armor niya. Sa harap ang pinakamalakas niyang proteksyon. Ngayon, iniharap niya ang mahina niyang bahagi sa kalaban at boom, nakuha siya. Tingnan mo yung sinabi ko tungkol sa mga taong ito na napilitang dumaan sa isang linya. Wala na silang labasan ngayon at wala ring lugar para bumuwelta. Napag-usapan na natin dati ang tinatawag na crossing the T. Sa letrang T, sila yung patayong guhit. Hawak ng Leopard tank ang pahalang na guhit, kaya hindi na niya kailangang ilayo ng husto ang baril niya. Palitan lang ang taas o elevation. Tatargetin niya ang unang tanke, tapos ang pangatlo hanggang panglima. Habang tumatakas sila, babarilin niya lahat sa likod. Ayan, nag-aapoy na ang propellant. Kita mo yung parang blowtorch sa mga hatch? Yan ang propellant na nasusunog sa turret. Sige, ito na ang Leopard. Sige, sumusulang siya habang nagpapaputok at mabilis na lumilipat ng pwesto.
Kita mo, palagi siyang nagpapalit ng pwesto. Ngayon, kinakalaban niya na ang mga tao sa katabing kalsada. Oo, alam mo, mahusay ang paggamit niya ng tangke na yan. Ayaw mo namang lumaban gamit lang isang tangke laban sa paparating na kalaban, di ba? Kailangan dito ng galing, pagsasanay, at matinding tapang. Tama? Wala siyang kasama o sumusuporta. Siya, tingnan mo, epic ito. Ang galing niyang humawak ng sandata na yan. Ang galing ng koordinasyon niya sa kanyang grupo, ang galing din ng koordinasyon nila sa mga drone. Ngayon, kung interesado ka sa mga ganitong content at iba pang serye na ginagawa namin para sa mga miyembro lang, pwede kang maging miyembro ngayon din sa pamamagitan ng pag-click ng join button sa ibaba o pag-click ng link sa description. Ito ang unang link.